Nagmulat ng mga mata si Josephine, 28 years old. Inilinga ang paningin sa loob ng magarang silid. Hindi niya alam na nakaidlip na pala siya. Naglakad siya palabas doon. Tumambad sa kanya ang isang bagong gawang bahay. Ang amoy ng pinturang bago palang natutuyo. Ang mga modernong kasangkapan. Ang konkretong pader na tila hindi matitibag. Napangiti siya. Bumaba siya sa hagdanan at binaybay ang daan patungo sa kusina. Naakit kasi siya sa aroma ng paborito niyang kape. Ngunit pagdating doon ay nakaramdam siya ng disappointment dahil wala palang kape. Baka sa kapitbahay ang naamoy niya. Naglakad-lakad pa siya sa bawat sulok ng kabahayan. Napahinto siya sa sala at napatingin sa malaking portrait. Napangiti siya ulit at hinaplos iyon. Nagbalik sa alaala niya ang panahon nung sumasali pa siya sa mga patimpalak ng pagandahan. Ngunit ang ngiti ay napalitan ng pait at kirot sa dibdib. Nang maalalang ni minsan ay hindi pa siya nagwagi at hindi rin siya ang nasa portrait. Natanaw ng dalaga mula sa bintana ang magandang hardin sa labas, kaya't nagmadali siyang makapunta roon. Sa pagmamadali ay natabig niya ang isang mamahaling florera. Sinubukan niyang saluhin pero hindi niya nagawa, kaya't bumagsak iyon. Narinig niya ang sigaw mula sa loob ng isa pang silid doon, boses na matandang babae na nagtatanong kung ano yung bumagsak. Sa takot ay nagmadali nang lumabas ng bahay si Josephine at nagtungo sa hardin. Pinagmasdan ang mga halaman at mga bulaklak na nakakapagpayapa ng kanyang damdamin. Nagpatuloy si Josephine sa pag-i-inspect ng bagong gawang bahay. Minsan napapakunot ang noo niya kapag may nakikita siyang sablay. Napapailing na lang din siya sa mga gusto niyang idagdag na disenyo ron, pero alam niyang hindi niya magagawa. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nakita niyang may babaeng dumating. Hindi niya kilala. Sa tansya niya ay nasa edad 50. May balabal sa leeg, maraming kwintas at may bitbit na malaking bag. Nasa ikalawang palapag siya ng bahay, kaya't nagmamadali siyang bumaba para alamin kung sino ba yung dumating na yon. Sinalubong ni Lola Esperanza ang babae at kinausap. Anang matanda, ilang araw na niyang nararamdaman ang multo sa bago nilang bahay. Natatakot na nga raw ang mga apo niya. Anang babae na tinawag ni Lolang Madam Lucia, ramdam din niya ang ibang presensya sa bahay na yon. Pero wag daw silang mag-alala dahil kahit sino pa man ang multo sa bahay ay kaya naman niyang tawagin at kausapin. Kapag hindi niya napaalis sa maayos na usapan ay sa kanya gagamitan ng malupit na teknik ng pagpapalaya sa mga espiritu. Humakbang palapit si Josephine. Inikutan si Madam Lucia at inamoy ang buhok nito. Napatakip siya ng ilong dahil hindi niya nagustuhan ang shampoo nito. Humalukip-kip siya sa tabi nito habang pinapanood ang ginagawa nitong pagbabalasa ng baraha. Natigilan ang espiritista at sinabing hindi na pala niya kailangang tawagin ang multo. Nandoon na raw ito. Kaya naman si Lola Esperanza at kanyang mga apo ay sabay-sabay na napalinga. Sabay sabi ni Madam na, "Joke lang." Sabay-sabay ding napabuntong hininga ang maglolola. Si Jello na 12 anyos ay tinanong si Madam Lucia kung ano ba ang itsura ng mga espiritu. Ani Madam, iba't iba raw. May kamukha ng lola niya, ng kapatid niya, at kamukha niya mismo. Sabay sabi ulit ng joke. Inis na inirapan siya ng magkakapatid na Jello, Ara 11 at Jan 7. Nagseryoso na ang espiritista at sinabing ayaw na niyang makarinig ng kahit anong ingay ni kaluskos para makapag-focus daw siya sa pagkausap sa multong nandoon. Lumakas ang boses ni Madam Lucia, lumakas din ang hangin. Nagsimulang yumanik ang paligid. Ang mga gamit ay naglaglagan, nagbagsakan at naghagisan kung saan-saan. Panailag naman ni Josephine. Sinabihan ni Lola Esperanza ang kanyang mga apo na huwag magbibitaw-bitaw ng kamay. Pero sinabi naman ng espiritista na magbitaw-bitaw na sila dahil lumilindol. Totoong lumilindol. Kaya naman lahat sila ay nagmamadaling nagtakbuhan palabas ng bahay. Si Josephine naman ay hinila ng isang binata, si Patricio.
Nagulat ang dalaga sa pagsulpot nito. Ani Patricio, nandoon lang pala ang dalaga kung saan na niya ito hinanap. Nahiyang napayoko si Josephine. Aniya, sawa na kasi siyang tumira sa isang luma, marami ng sira, balot na mga agiw at kinatatakutang bahay. Kaya naglakad-lakad siya at nakita nga niya ang bagong tayong bahay na yon. Doon siya na malagi ng ilang araw. Pinaalala ni Patricio sa kasintahan na hindi sila napapagay sa mga bagong bahay. Magbubulabog at matatakot lang nila ang mga nakatira ron. Sa ayaw mo nila at sa gusto ay tiyak na mayroong makakaramdam sa kanilang presensya at posible ring may makakita sa kanila gaya ng mga may third eye. Humugot ng malalim na buntong hininga si Josephine. Humawak sa braso ng binata at sinabing sasama na siya rito pa uwi sa kanilang tahanan doon sa lumang mansyon kung saan nakatira noon si Josephine. 30 taon na ang nakakalipas mula nang sabay silang sumakabilang buhay dahil sa isang malagim na aksidenteng kinasangkutan nila nang tinangka nila magtanan dahil sa malupit at striktong ama ng dalaga. Nangako si Josephine na hindi na ulit siya aalis para manirahan saglit sa ibang bahay dahil naramdaman niya na hindi siya tanggap ng iba, hindi kaya na kanyang nobyong si Patricio na hanggang sa kabilang buhay nila ay walang iniisip kundi ang kaligayahan niya.